siya sa akin, no? Reply niya sa akin, sana maayos pa, samahan natin. Pusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Laking gulat ni Julie Dondon Patidongan o kilala rin bilang alias Totoy. Nang makatanggap siya umano ng mensahe mula sa isang taong dati ay malapit sa kanya, na ngayon ay kanyang binubunyag sa publiko. Walang iba kundi si Atong Ang. Ang laman umano ng mensahe na kanyang natanggap ay hindi galit, hindi rin banta, kundi isang pakiusap, isang tila desperadong pagtatangkang maibalik ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ayon kay Dondon Patidongan, sa text na kanyang natanggap, sinabi raw ni Atong na sana ay tumigil na daw siya sa pagsasalita. Nais daw ni Atong na ayusin ang gusot nila at sana ay maibalik pa nila ang kanilang dating samahan. May bahid pa nga raw ito ng pagmamakaawa na tila humihingi ng kapatawaran. Dati si Atong ay kinikilalang isa sa pinakamakapangyarihan sa mundo ng online sabong. Pero mula nang masangkot ang pangalan niya sa kontrobersya ng mga nawawalang sabongero, unti-unti itong nabahiran ng hinala. Lalo na noong diretsahang idawit siya ni Patidongan bilang isa umano sa mga utak sa likod ng mga misteryosong pagkawala ng mga sabongero. Pero ang tanong, totoo nga bang nagmamakaawa na si Charlie Atong Ang kapalit ng katahimikan? Totoo nga bang inabot ng 500 milyong piso ang alok para lang huwag nang magsalita si Julie Dondon Patidongan? Yan ang aalamin natin ngayon. Pero bago natin ipagpatuloy, ay baka pwede mo munang i-like ang video na ito. Dahil malaking tulong po yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Julie Dondon Patidongan, hindi lang basta haka-haka ang kanyang mga sinasabi. Aniya may mga aktwal siyang hawak na mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga sinasabi. May mga audio recordings, usapan at boses ng mga taong nasangkot. Isa raw sa mga ito ay isang kilalang artista na si Gretchen Barreto, na umano ay narinig niyang nagpaplano na patahimikin ang ilang tao. Una raw siyang inalukan ni Atong Ang ng 300 milyon pero hindi siya pumayag. Makalipas ang ilang panahon, ginawa itong 500 milyon, ngunit nanindigan pa rin siya sa katotohanan. Wika pa ni Julie, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa kahit anong halaga ng pera. Kwento pa ni Dondon Patidongan, habang nagkakausap sila umano sa text, naramdaman niyang may pangamba na si Atong Ang. Animo ay may hinanakit pa ito, sinasabing parang nakalimutan na raw ni Patidongan ang lahat ng mga kabutihang ginawa ni Atong Ang noon para sa kanya. Ngunit para kay Julie Dondon Patidongan, hindi ito tungkol sa nakaraan. Hindi ito tungkol sa samahan nila. Kundi ito ay tungkol sa mga pamilya ng mga nawawalang sabongero na hanggang ngayon pa rin ay naghahanap ng hustisya. Sa bawat mensaheng ipinadala ni Atong Ang, dama raw ni Patidongan ang kaaba. May halong takot, may pilit na pangungumbinsi at may desperasyon. Sinabi pa raw ni Atong Ang na mas pinili pa ni Julie Patidongan na pumanig sa iba kaysa sa kanya na dati raw ay nagmamalasakit sa kanya. At kung kinakailangan pa umano ay handa raw si Atong Ang na ialay ang kanyang sarili basta't huwag lang daw siyang apihin. Ngunit sa kabila ng lahat, buo na ang loob ni Julie Dondon Patidongan. Aniya, hindi ako papayag na mamatay na wala akong nagawa dahil gusto raw niyang makatulong sa mga naiwang pamilya ng mga nawawalang sabongero. Ang pinakamatinding revelasyon ay ang isang recording. Ayon kay Julie Dondon Patidongan, hawak niya ang pag-uusap kung saan mismong narinig niya ang plano na alisin sa landas ang ilang mga tao. May aktwal na usapan, may boses, at may sangkot na artista. Hindi man niya binanggit ang pangalan, pero malinaw raw kung sino ang mga sangkot. At ang mas masakit pa ay dati na siyang inalok na paulit-ulit, ngunit hindi pa rin siya bumigay. Sinabi rin ni Atong na nagsimula raw magbago ang lahat nang may mga bagong tao na pumasok sa buhay niya noong 2021. Parang nais pa umano nitong ipaalaala kay Julie Patidongan ang samahang dati nilang pinanghawakan. Ngunit para kay Julie, huli na ang lahat. Ang usaping ito ay hindi na personal. Ito na ay usaping may kinalaman sa buhay ng mga taong nawawala. Sa kabila ng bigat na isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan, nanatili siyang kalmado. Hindi siya emosyonal pero diretsahan, alam niyang may kapalit ang kanyang pagsasalita at hindi siya nag-aalala rito.
Dahil kung may maiiwan man siyang pamana, gusto niyang ito ay ang makatulong sa mga naulilang pamilya ng mga nawawalang sabungero. At kung dumating man ang araw na mapapatunayan sa korte ang sala ni Atong Ang at ng iba pang sangkot, ay hindi na sila basta akusado. Ang tawag na sa kanila ay kriminal. At kapag pumasok na sila sa piitan, wala nang silbi ang kanilang koneksyon, pangalan o yaman. Doon pantay-pantay ang trato. At doon rin ay hindi na uso ang astang untouchable. Sa loob ng kulungan, hindi ka espesyal. Doon ang bawat araw ay paalala ng sarili mong kasalanan. At kapag nalaman ng ibang preso na isa ka sa dahilan kung bakit may mga batang nawala ng ama, mga pamilyang nawasak at kabuhayang nawala, doon mo mararamdaman ang tunay na hustisya. Hindi sa korte, kundi sa bawat gutom, sigaw at panggigipit. At kung sakaling mag-krus muli ang landas ni Atong at Tize sa loob, hindi na sila ang boss, hindi na sila ang tinatawag na sir, magiging mga ordinaryong bilanggo na lang sila. At ang tunay nilang pagkatao, yun ang huhusgahan. Doon, habang mag-isa ka sa sulok ng selda, doon ka mas matatahimik. Doon ka matatanong ng sarili mo, ito na ba talaga ang katapusan ng lahat ng ginawa ko? Maari pa ring may kayang bilhin ang ilang katahimikan gamit ang natitirang yaman. Pero kahit ilang milyon pa ang meron ka, hindi mo matatakasan ang boses ng konsensya mo. Kaya ang tanong, bakit nga ba biglang nag-text si Atong Ang kay Julie Dondon Patidongan? Bakit parang gusto niya na lang tapusin ang lahat kapalit ng milyong halaga? Dahil posibleng ramdam na niya ang dulo. Posibleng nararamdaman na niya ang unti-unting pagbagsak ng kanyang mundo. At sa halip na pagharap sa batas, pinili niyang iligtas ang sarili gamit ang pera. Pero hindi siya nagtagumpay. Dahil sa halip na tumanggap ng alok si Dondon Patidongan, ay ipinasa Diyos na lamang niya ang laban. Pinili niya ang paninindigan, hindi ang takot, hindi ang salapi. Dahil para sa kanya, ang tunay na laban ay para sa mga pamilyang patuloy pa ring naghahanap ng hustisya para sa kanilang nawalang mahal sa buhay. Kaya habang papalapit na ang hatol, mas tumitindi rin ang kaba ng mga sangkot. Dahil sa mata ng taumbayan hindi sapat ang pag-amin, at hustisya ang kanilang sigaw. At kapag dumating na ang araw ng hatol, doon palang magsisimula ang pagbagsak ng mga tunay na may sala. Dahil kahit sa loob ng kulungan, walang halaga ang pera kung ang konsensya mo mismo ang humahatol sa'yo. Sa panahon ngayon, mahirap nang malaman kung sino pa ang totoo. Pero isang bagay ang malinaw, hindi biro ang ginawa ni Dondon Patidongan na paglantad sa publiko. At ang tanong ngayon, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Dondon Patidongan, kakayanin mo rin bang tumindig para sa katotohanan kahit kapalit nito ang sarili mong buhay? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. At babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po kayo.